Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. I hope and pray na tayo po ay nasa magandang kalagayan ngayong umaga at nawa po ang bawat isa po sa atin ay patuloy na lumalago sa ating buhay pananampalataya. Tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Kristiyanong wise, making wise decisions daily. Nawa, ito pong mga devotions natin itong nakaraan nakatulong po talaga sa atin sa mga major decisions na ginawa natin, maging mga minor, maging maliliit na mga decision natin, ay nakatulong po itong mga devotions po natin. Now, ngayong umaga po, ang talata pong aralin natin mula po sa Proverbs 30 verse 5. Pero bago po natin basahin itong mga talatang ito, gusto ko lang batiin yung mga Christians, mga kababayan natin, na tumatakbong mga pinuno ng ating bansa sa barangay level, no? Ngayon ay election ng barangay level ng mga kagawad dito sa Pilipinas. Pag-pray po natin sila at kung ikaw ay Kristiyano na naalo ka sa election na ito, ikaw ay binibigyan ng Diyos. Tandaan natin ang authority mo, ang authority na ibinibigay sa iyo ng tao, hindi sa tao galing yan. Yan ay authority galing sa Diyos. At pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng authority to represent Him. Nire-represent mo si Jesus Christ kung nasaan ka man. Nasaan larangan ka man, no? At nawa yung pamumuno mo ay sinasamahan mo ng pagiging Kristiyanong wais. Dala-dala mo yung wisdom ng Panginoon sa iyong pamumuno. Now, sabi po dito sa Proverbs 30 verse 5, dito po natin kinukuha yung talino natin, kaalaman, karunungan natin. Sabi po dito, every word of God is flawless. Ang bawat salita ng Diyos, bawat namumutawi na salita mula sa Diyos, ito ay walang bahid ng pagkakamali. Ito ay walang bahid ng karumihan. Ito ay flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan. Dahil walang mali sa salita ng Diyos, lahat ito ay pwede nating panampalatayahan at pagbasihan natin ng tama at mali. Pagbasihan ng ating pamumuhay. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Ito po ay Kawikaan 30:5. Yung una po nating katuruan ngayong umaga ay ganito po. God preserves His Word. Yung Diyos po, siya yung nagprepreserba ng kanyang mga salita. Kaya itong Biblia po natin sa bahay, wag po natin hayaang naalikabukan. Basahin po natin to, buklatin, araling mabuti. Kasi po, yung salita ng Diyos, preserve niya. Kaya nga naisulat sa Biblia. Naisulat yung salita ng Diyos. Kasi kapag oral tradition, kwento lang, pasalin-salin, pwedeng magpabago-bago over a long period of time. Pero pag sa salita ng Diyos, kung ano yung nasulat dyan, yun na yung salita ng Diyos na gustong i-communicate ng Diyos sa atin. So God preserved or preserves His Word. Now, nung mga panahon na ito na isulat yung Proverbs, syempre, hindi pa kompleto yung Biblia nila. Pero meron na silang Pentateuch, yung first 5 books of the Bible. Marahil meron na rin sila ng Joshua, Judges, Ruth, at marami pang iba. Pero hindi pa kompleto kagaya ng Bible natin ngayon. Now, sinasabi rito, nung sumulat ng Proverbs, lahat ng sinabi ng Diyos doon sa mga salita na yon, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga manunulat ng Diyos, lahat po yun ay flawless. Mapapanaligan natin, mapapanampalatayahan natin. So, God preserves His Word. Kaya pag binabasa po natin ito yung salita ng Diyos na preserve niya, na nararapat nating basahin. Pangalawa po, God's Word is reliable. Dahil ito ay preserve ng Diyos, ito po ay maaari nating pagbatayan ng ating paraan ng pamumuhay. Yung mga tao po, isipin niyo po, if there's no Bible, walang salita ng Diyos, walang ganito sa mundo, wala tayong, alam natin na may Diyos, may consciousness tayo na may Diyos,
Pero how can we know God? No? Paano natin maunawaan yung Diyos? Paano natin siya makikilala if there's no Word of God? People are lost without the Bible. Dahil ito ay binigay ng Diyos sa atin, ito ay reliable source. Kumbaga, mapapanaligan natin, mapapanampalatayahan natin patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. How can you know God? Through the Bible. The Bible is a reliable source in order to know who God is. Pangatlo po, God's Word is God's mind revealed. Yung isipan ng Diyos, wala talagang makakaarok. Who has known the mind of God? No one. Paano mo malalaman yung isipan ng Diyos? Napakataas ng Diyos. God has an infinite knowledge. Ang salita ng Diyos, ito ay, dito natin makikita o malalaman yung isipan ng Diyos. Pero mga bagay lamang na gusto ng Diyos na malaman natin. Kaya ito po ay God's revelation. Inihahayag sa atin ng Diyos kung anong laman ng kanyang isipan na gusto niya na malaman natin. So whenever we read God's Word, we are reading the mind of God. Sa tuwing bubuksan natin ang mga pahina ng Biblia, ang binabasa natin dito ay yung isipan ng Diyos. Ano ba ang laman ng isipan ng Diyos? Dito mo makikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito mo makikita yung plano ng Diyos sa atin. Dito mo makikita yung iniisip ng Diyos nung nagkakasala at patuloy nagkakasala ang tao. Dito mo makikita yung plano ng Diyos na pagtutubos, pagsusugo sa Panginoong Hesukristo sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Dito mo rin makikita ano bang nasa isip ng Diyos sa kinabukasan, sa future natin. So God's Word is God's mind revealed. Whenever we read the Bible, we are reading the mind of God. Pang-apat po, God is our shield and strong fortress. Yung Diyos po natin, sabi rito, siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Dahil merong salita ng Diyos, nangungusap ang Diyos sa atin, pinapalampalatayahan na natin, nananalig tayo na ito ay salita ng Diyos. Sabi ng mga talata rito, siya, ang Diyos, ang magiging kanlungan natin. We can take refuge in Him. He is our shield. Bakit? Kasi nananampalataya tayo sa Kanya. Naniniwala tayo sa Kanya. Alinsunod sa inihayag niya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So, kahit anumang pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, ina-apply natin sa buhay natin, isipan to ng Diyos, tapos we are acquiring God's wisdom through His Word, ina-apply natin, inalapat natin sa ating mga buhay, yung Diyos po mismo ang magiging kalasag natin, magiging kanlungan natin. Kaya po, pag tayo po ay nag-ugat sa salita ng Diyos, we are rooted in the Word of God, lumalago tayo at tayo pinoprotektahan ng Diyos. Hindi ka kailanman mayayanig, hindi ka mauuga o hindi ka mabubunot. Ikaw ay magiging matatag sa presensya ng Diyos. God will be your shield. He will be your refuge. So, magkakarugtong po yan, no? Yung salita ng Diyos, pinapanampalatayahan natin. Pinapanampalatayahan din natin yung tunay na Diyos. At dahil nananalig tayo sa Kanya, siya ay nagiging kalasag at kanlungan natin. Sabi po rito, at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Now, ano po ba yung mga application natin patungkol po rito? Una po, 4 na A po ito. Aspire to learn God's Word. Marami tayong pwedeng i-aspire. Marami tayong pwedeng gustuhin. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano tagasunod ng Panginoong Hesukristo, i-aspire natin. Gawin nating talagang goal sa ating mga buhay na tuklasin ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Napakaganda po ng Biblia. Magiging gabay talaga natin ito. Ito talaga, lalo na pag naunawaan natin istorya ng Biblia from beginning to end, mas lalo nating maunawaan nasan tayo sa istorya ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa bawat aspeto ng buhay natin. Magkakaroon tayo ng direksyon, magkakaroon tayo ng purpose,
makikita natin ng malinaw ng ating mga espiritual na mata kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay at ano ang magiging parte natin sa mundong ito. Ano yung mission na may direction tayo, may mission dito sa mundo. Maunawaan po natin ito habang natututunan natin ang salita ng Diyos. So, aspire to learn God's Word. Pangalawa po, absorb God's wisdom. Habang natututo ka sa salita ng Diyos, i-absorb natin yung wisdom, yung mga principles sa Biblia na dapat ilapat natin sa ating mga buhay. Dapat pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin pinapasok dito yung sarili nating interpretasyon. Sa halip, dapat tayo parang mga sponge na piniga. Kapag binasa natin yung salita ng Diyos, para tayong sponge na ina-absorb lahat ng wisdom ng Diyos dito sa mga talata. So let's absorb God's wisdom. Pangatlo po, hindi po sapat ni absorb natin ang wisdom ng Diyos. Ang wisdom ng Diyos ay ina-apply natin sa ating mga buhay. We apply God's wisdom. Ang lahat po ng binabasa natin, isinasabuhay po yan. Kaya po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, watch your life. Pagmasdan mong mabuti, bantayan mong mabuti ang iyong buhay. Watch your life and your doctrine closely. Pagtapatin mo sila. Tugma ba ang iyong buhay sa iyong doktrina? Tugma ba ang iyong buhay sa iyong natututunan sa salita ng Diyos? You have to absorb God's Word. At the same time, you have to apply God's Word. You have to absorb God's wisdom and apply God's wisdom. Kailangan magtugma sila. Sa ganung paraan, sabi ni Apostol Pablo, maliligtas mo pati yung nakikinig sa iyo. Ibig sabihin, hindi sila mai-stumble sa iyo. Makikita nila na buhay nga ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Gusto nila maging katulad mo din sila. So let's absorb God's Word, apply God's Word, at pang-apat po, acquire God's protection. Pag tayo po kasi sumusunod sa salita ng Diyos, tayo ay napupunta sa sentro ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ibig sabihin, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawalay sa Diyos. Tayo po ay mapupunta sa sentro ng kalooban ng Diyos. Biblia po ang gumagabay sa atin para mapunta tayo doon. Ngayon, kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, ginagawa mo kung anong tama, ginagawa mong nakakalugod sa Diyos. Sabi sa mga talatang ito, ang Diyos ang magiging kanlungan mo. He will be a shield to you. Magiging kalasag mo ang Diyos. Siya ang magproprotekta sa iyo. At walang makakalupig, walang makakatalo, walang makakagapi sa iyo. So let's acquire God's protection. By what? By absorbing God's wisdom and applying God's wisdom. Now, paano naman po sa ating discussion? Ito po, very simple question. Pero, evaluate natin yung ating mga sarili. Do we aspire? Ano ba aspiration mo? Ano yung pinakahinahangad mo? Marami tayong hinahangad sa buhay, pero yung salita ba ng Diyos, yun ang nasa prioridad natin. We want to know God's Word. Kaya kung sino man sa atin yung mga uhaw na uhaw sa salita ng Diyos, laging sumasama dito sa daily devotion natin, congratulations po. No? Tama yung aspiration mo. Now, let's evaluate ourselves. Do we aspire to know the mind of God by carefully reading His Word? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Usapin natin si Lord right after this. Sabi natin, Heavenly Father, thank you because you did not abandon the world, but instead you have given us your word as our guide to your truth. Pasalamat natin sa Diyos, merong Biblia. Huwag nating hayaang inaalikabukan. We know your overall plan for the entire creation because it is clearly revealed in the Bible. Thank you because we are not lost. We have been found. Kinatagpo nyo po kami, natagpuan nyo po kami
upang kami ay makatagpo din naman ng katotohanan. We have been found so that we can find the truth. Please give us wisdom and discernment whenever we open the Bible. Guide us as we read your precious word. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa katuwang natin dito sa ating devotion. Si Ma'am Daisy, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin, ipaalam nyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.